alipin noong panahon nang sumulat si Pablo sa mga taga-Roma. Ang alipin ay laganap sa lahat ng tahanan, institusyon, relihiyon at sa buong mundo. Ang pagiging alipin ay isang pangunahing trabaho. Mistulang gamit ng turing sa alipin. Magkano ang halaga ng alipin? Ang halaga ng alipin sa perang denari ay mula sa halagang 500 hanggang 875,000 na may katumbas na 420,000 hanggang 7 bilyong piso. Ito ay depende sa edad, lakas, ganda at kakayahan nito. Ganito ang mga halaga ng alipin dahil hindi lang ang Panginoon ang maaaring bumili ng alipin. Maging ang kapwa aliping may kakayahang bumili ng murang alipin upang may makatulong din siya. May bumibili sa aliping walang kalam-alam para sanayin upang maibenta ng mas mahal. Sa 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 19, ganito sinasabi: ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Pinili niya kayo sa malaking halaga. At sa Weymouth version, ito pagkakasalahan. And you are not your own, for you have been redeemed at infinite cost. I-define natin yung salitang infinite cost. Sa Tagalog, walang hanggan, walang katapusan. Kung ilalagay natin sa larangan ng matematika, ang bilang ng infinite cost ay ganito. Kung ipapares natin sa 1 bilyon, ito ay 1 na mayroong 9 na zeros. Pero mababa pa to. Meron pang mas malaking bilang dito. Ang tawag dito ay quadrillion na 10 na mayroong 15 zeros. At meron pang mataas pa dito. Ang Google na 10 na mayroong 100 zeros. Wow! At meron pa ditong mas mataas. Ang centillion. Ang centillion ay 10 na mayroong 303 zeros. Grabe na to. Pero meron pa ditong pinakamataas na bilang. Ito, ang tawag rito ay Googleplex. Ang Googleplex ay 10 na mayroong Google. At ganito kung ilalagay natin sa sulat. 10 to the 10 to the 100. Grabe. At ang sabi sa Wikipedia, writing a Googleplex in standard form, that is a 10000 ... would be physically impossible, since doing so would require more space than the known universe provides. Ibig sabihin, walang katapusang zero at hindi kayang i-provide nito ng mundong ito para masabi ito ang bilang ng Googleplex. At yung infinite cost ng pagkakabili sa atin bilang halaga natin ay higit pa sa Googleplex. Higit pa sa bilang na ating mai-imagine. Ang sabi mismo ng Panginoon sa Marcos 8, talatang 36-37, ganito ang pagkakapaliwanag ng ating Panginoon kung magkano ating halaga ng isang kaluluwa. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ibig sabihin, ang halaga natin nang bilhin tayo ng Panginoon ay walang katumbas na bilang na kayang maimbento ng tao upang ilarawan kung magkano ang ating halaga. Ang katawan ng mga alipin ay maaaring gamitin ng amo dahil hindi lang paglilingkod ang pwedeng hingin sa kanila.
Unang Korinto 6, talatang 19 at 20. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. At ang sabi sa Amplified Version, you were bought with a price, purchased with the preciousness and paid for, made His own. So then, honor God and bring glory to Him in your body. Kung ang alipin sa panahong yun ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang kanyang Panginoon. At wala siyang magagawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. Mapalad ang mga mananampalataya na kinikilalang Panginoon si Jesus. At si Jesus man na bumili ng ating katawan ay marapat lang na ating parangalan sapagkat tayo ay binili niya sa napakalaking halaga. At ang ating paglilingkod ay tugon na lamang sa katotohanang naintindihan natin na hindi na tayo ang may-ari sa ating katawan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na. Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit may mga nagiging alipin sa panahong ito? Ang pangunahing dahilan ay kapag nanganak ang aliping babae. Ang pangunahing pinanggagalingan ng alipin ay ang mga ipinapanganak ng mga aliping babae. Halimbawa, ang isang aliping babae, kung siya ay nakapag-asawa at nanganak, ang kanyang anak ay hindi niya pag-aari, ito'y pag-aari ng kanyang Panginoon. At dahil sa maraming aliping babae na nakapag-asawa o may mga asawa, ang mga naiaanak nila ay pag-aari hindi nila, kundi ng kanilang pinapanginoon. Ang ikalawang dahilan kung bakit may mga alipin ay kapag ipinagbibili ang anak o ang sarili. At maraming mga dahilan kung bakit ipinagbibili ang kanilang anak o ang kanilang sarili. Una, bilang pambayad ng utang. Pangalawa, mapabuti ang paglaki ng bata. Pangatlo, maiangat ang kalagayan at mapag-ipunan ang kalayaan upang maging Roman citizen. Pang-apat, makakuha ng trabaho dahil mga alipin lang ang may trabaho. At ang panghuli ay makasiguro sa buhay kaysa maging malaya nga wala namang kinikita. Ang ikatlong dahilan kung bakit may mga alipin. Dahil sa labanan, ang mga natalo sa labanan ay ginagawa nilang alipin. Ang pang-apat na dahilan kung bakit may mga alipin, kapag tinatapon ng mga sanggol. Ang kadalasang paraan nila ng pagpipigil ng pagdami ng anak ay ang pagtapon ng sanggol kung ito ay di na kayang alagaan pa. Kapag may makapulot dito, dahil buhay pa, ito ay maaaring alagaan para gawing alipin. Malaking halaga ang ipinantubos sa inyo ng Diyos. Huwag kayong paalipin sa mga tao. Unang Korinto 7, talatang 23. Mga trabaho ng alipin. Guro, doktor, manunulat, nagkatuos or accountant, tagapamahala or bailiff, kalihim or sekretary, kapitan ng barko, gawaing bahay, at marami pang iba. Ito'y ilan lamang sa mga trabaho na ginagampanan ng mga alipin. Maraming klaseng alipin, maraming klaseng trabaho. At iba-iba ang kanilang halaga. At ang mga alipin nito ay pinapakinabangan bilang pinagmumulang yaman na rin ng kanilang mga Panginoon.